First Peter chapter 1 verses 15 to 16. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, Be holy because I am holy. Magandang araw at tatalakayin pa natin yung araw sa ating daily devotion ay ang holiness. At ang una pong katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay holiness means separation from the world. Pagiging holy po o banal ay nangangahulugang paghiwalay o pagkakaiba po mula sa sistema ng mundo o sa flesh na puno po ng kasalanan, kababawan at makasariling pagnanasa o puro self-pleasure lang. At yun po yung nagkakos na ilayo tayo sa ating Panginoong Diyos, ay putulin yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya hindi po ito nangangahulugang literal na lalayo tayo sa lipunan o titira po tayo sa bundok para mawala po sa mundo. Ganun. Yung meaning po nito ay pamumuhay. Yung pamumuhay dapat natin ay hindi sumusunod sa makasanlibutan pamantayan o sa worldly standard. Yung worldly standard po yung parang sinful, alam na ganun. Ang mundo po ay madalas na taliwas sa mga principle na ating Panginoon Diyos o sa kanyang katuruan, sa kanyang mga gustong i-act para sa ating mga tao. And kaya po bilang isang taong tumutugon sa tawag ng ating Panginoon Diyos, inaasahan po na hindi dapat tayo namumuhay ayon po sa dikta ng mundo, kundi mamuhay tayo sa kung ano yung kagustuhan at kalooban natin Panginoon Diyos. Halimbawa, habang normal po sa mundo yung paninira ng kapwa, yung pagnanakaw, yung pakikipag-abid, adultery, and killing, hindi mga ganun. Yung cheating pala, hindi pala normal yung killing, basta yung cheating, yung parang pagnanakaw, yung paninirang puri sa kapwa, yung panchichismis, yung isang banal na tao po ay umiiwas doon kahit feeling niya ay nino-normalize na yun o nagiging standard na yun sa mundo. Bilang isang mananampalataya po at bilang isang anak ng Diyos, dapat po yun yung mga iniiwasan natin. Hindi dapat tayo sumusunod sa kung ano yung flow ng mundo. Sumusunod po tayo sa kung ano yung kagustuhan at kalooban ng ating Panginoon Diyos para sa ating mga tao. Hindi dahil takot tayo, kundi dahil alam natin na ito po ay kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Ang pagiging banal po ay pagkakaroon ng matatag na paninindigan kahit taliwas po ito sa uso o popular na opinyon. Ang natutuhan ko lang po sa pangalawang turuan ni Pastor Russell Ocampo ay holiness means belonging to God. Ang kabanalan po ay hindi lang basta pag-iwas sa mali, kundi ito po isang malinaw na pahayag na tayo po ay pag-aari ng ating Panginoon Diyos. Ang banal po na pamumuhay ay ebidensya na tayo po ay inilaan para sa ating Panginoon Diyos at para sa Kanya lamang. Sa Old Testament po, yung mga bagay po tulad ng temple, yung panlabas na kasuotan po ng pari o yung mga handog ay tinatawag po na holy o banal dahil nakalaan po yung mga yon para sa ating Panginoon Diyos lamang. Ganon din po sa atin ngayon sa current era natin o sa current generation natin. Kapag tinawag po tayong mamumuhay ng banal, ay pinapaalala po nito na tayo po ay nakahiwalay para sa ating Panginoon Diyos. Siya po yung may-ari ng ating buhay na dapat po siya rin yung masunod sa lahat ng ating aspeto ng ating pamumuhay. Maging sa relationship po natin, sa trabaho, sa pera o sa labi, at pati sa pangarap natin. Pinapakita po natin na ang pagiging Kanya ay hindi lamang sa salita, kundi pati na rin sa gawa, sa uri ng pamumuhay natin sa pang-araw-araw. Hindi lang ito by words, hindi lang ito by kung ano yung sinasabi mo, kundi ito ay by action. Ito ay nagre-reflect sa kung ano yung nagiging lifestyle mo sa pang-araw-araw. Ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay holiness is transformative. Yung holiness po o yung kabanalan ay hindi static o isang bagay na nakakamit lang minsan. Ito po ay isang patuloy na proseso ng pagbabago mula sa dating makasalanang pagkatao natin patungo sa pagiging kawangis o Christ-like, kawangis ng ating Panginoon sa Kristo. Ang sinumang tunay na lumalapit sa ating Panginoon Diyos ay hindi na mananatiling pareho. Unti-unti po tayong binabago ng banal na spirito yung ating ugali.
and yung ating kaisipan, yung ating mga mindset, and yung mga pang-araw-araw na desisyon na ginagawa natin sa ating mga buhay. Dito po pumapasok yung process of sanctification o pagpapabanal. Habang lumalalim po yung relasyon natin sa ating Panginoon Diyos, mas nakikita po natin yung mga aspeto ng sarili nating kailangang itama, at mas nahuhubog po tayo ayon po sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kung ano po yung sinasabi ng ating Panginoon Diyos, kung ano yung kanyang kalooban, yun yung ating sinusunod. Hindi dahil ginagawa o ninonormalize ng mundo yung cheating, ninonormalize ng mundo yung pangsusulsol, yung panchichismis, ay dapat yun din yung gawin natin. Hindi ganun. Yung as a Christian po, as a mananampalataya, yung sinusunod dapat natin ay ang ating Panginoong Diyos, hindi yung mundo, hindi yung standard ng mundo, kundi yung standard ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang kabanalan po ay hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi sa panloob na pagbabago rin. Isang pagbabagong nagpapakita ng tunay na kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos sa buhay ng ating mga mananampalataya o sa buhay ng isang tao. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.